hindi ko makakalimutan ang bawat sandali. Ang tingin sa mga mata ni Clarice, ang nakakapanlamig na ngisi niya nang itulak niya ako papalapit sa lamesa ng mga bata. At ang pananahimik ng buong angkan habang pilit akong pinapaupo sa upuang iyon na para bang doon talaga ang lugar ko. Isa lang ang nasa isip ko noon. Nasaan ang respeto? Nasaan ang pagmamahal? Sa reunion na iyon, natagpuan ko ang sarili ko sa pinakamababang antas ng pagtingin, pilit na itinataboy sa isang sulok, hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto at ang boses ng pinakamatanda sa aming pamilya na nagpatahimik sa lahat. At sa isang iglap, hindi lang ako ang tinawag niya, kundi ang bawat isa sa kanila. At mula sa kahihiyan, bumangon ako at umupo sa kabisera. Sa totoo lang, hindi ko kailanman inisip na maging mayaman. Ang pangalan ko ay Elara. 29 na taong gulang at isang architect. Kung mayroon man akong maipagmamalaki sa sarili ko, iyon ay ang katotohanang biniyayaan ako ng gandang madalas mapuri at ang tagumpay na binuo ko sa sarili kong pagsisikap. Hindi ako galing sa isang pamilyang may kaya. Lumaki ako sa isang simpleng bahay na pinalaki ng pagmamahal. Bata pa lang ako, alam ko na ang gusto ko. Gusto kong gumawa ng mga gusaling may kwento na nagtatagal. Pinag-aralan ko ng maigi ang bawat detalye, nagtrabaho ako sa gabi para makapag-aral sa umaga, at sa wakas, nagawa kong makapagtapos at makapasa sa board exam. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko dahil ako mismo ang nagtayo ng sarili kong firm. Maliit pa lang pero kumikita. Sapat para maging komportable ako at matulungan ang pamilya ko. Pero ang buhay ko ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mga plano at pagtayo ng mga gusali. Ito ay tungkol din sa isang bahagi ng pamilya ko, ang pamilya ng tatay ko, na mga mayayaman. Nakatira sila sa mga mansyon, nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya, at laging pinag-uusapan ang pera, kapangyarihan, at social status. Tuwing nagkikita-kita kami, pakiramdam ko, laging may hidden agenda. Pakiramdam ko, kailangan kong patunayan ang halaga ko. Sa mga unang pagkakataon, sinubukan kong makisama. Naisip ko, pamilya pa rin naman sila, hindi ba? Ang mga tita at tito ko ay laging nagtatanong tungkol sa trabaho ko, pero ang mga tanong nila ay parang mga biro na sinasabi sa seryosong tono. Architect ka pala, Elara? Bakit hindi ka pa nakakabili ng sarili mong mansyon? Napapangiti na lang ako, pero sa loob ko, alam kong ang mga tanong na iyon ay hindi sinsero. Alam kong ang bawat tanong ay parang isang patalim na inilulubog sa balat ko. Ang tunay na problema ay hindi nagsimula sa isang malaking pagtitipon, kundi sa isang maliit na family dinner sa bahay ng tiyuhin kong si Tito Ray. Pagdating ko, sinalubong ako ng pinsan kong si Clarice. Siya ang pinsan kong kaedad ko lang, pero sa tuwing nakangiti siya, parang may kung anong lamig sa kanyang mga mata. Elara, andito ka pala, sabi niya, sabay tingin sa damit ko. Isang simpleng black dress. Ang ganda mo naman. Parang hindi ka na nagbabago, yung tipong ganda mo lang ang pinagkakakitaan mo, haha. Tumawa siya ng malakas, at hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o nang iinsulto. Napangiti na lang ako ng pilit, pero ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Habang kumakain kami, nag-usap-usap ang mga pinsan ko tungkol sa mga bago nilang kotse at mga bakasyon nila sa ibang bansa. Ramdam ko ang layo ng mundo ko sa kanila. Kamusta naman ang trabaho mo, Elara? Tanong ni Tita Grace. Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? May sarili na po akong firm, tita, sagot ko. Oh, talaga? Nakakapag-ipon ka na pala? Narinig ko kasi, sa Pinas, hindi raw ganoon kalaki ang kita ng mga architect. Baka may iba ka pang sideline, sabi niya, sabay tingin sa akin ng maihalong pagdududa. Napansin ko rin ang pagtingin ni Clarice sa akin, na para bang naghihintay siya ng sagot ko. Biglang uminit ang pisngi ko. Wala akong maisagot. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko na parang may kakaiba. Hindi ko na lang pinansin, pero sa loob ko, alam kong ang mga tanong na iyon ay mayroong nakatagong kahulugan. Ang mga sumunod na linggo, unti-unting lumala ang lahat. Nagsimula itong maging passive aggression. Sa mga family group chat, ang mga tita ko ay palagi nang nagpo-post ng mga artikulo tungkol sa mga taong nagpapanggap na mayaman at mga negosyo na mayroong kakaibang pinanggagalingan ng pera. Hindi nila ako direktang binabanggit, pero alam ko na ako ang pinapatamaan nila. Nagsimula rin silang magtanong sa nanay at tatay ko. Totoo ba na mayaman na kayo? Nasaan ang bago ninyong bahay?
Ang mga tanong na iyon ay parang mga patalim na tumatama sa dibdib ng mga magulang ko. Isang araw, nag-dinner kami sa bahay ng isang tiyuhin. Pagpasok ko, narinig ko ang bulungan ng mga pinsan ko. Nakita ko ang isang pinsan kong lalaki na nakaturo sa akin, at narinig ko ang bulong niya, siya ba yan? Ang dami niyang pera ngayon. Saan kaya niya nakuha? Sa halip na purihin ako, parang isang insulto ang sinabi niya. Sa mesa, pinag-usapan nila ang mga malalaking proyekto nila. Mayroon daw silang project na nagkakahalaga ng daang-daang milyon. Nagsasalita sila sa mga termino na hindi ko naiintindihan para lang maramdaman ko na wala akong alam sa mundo nila. Lara, bakit hindi ka nag-invest sa real estate? Tanong ni Tito Ray. Para naman lumago ang pera mo. Naisip ko po, Tito, pero mas gusto kong mag-focus sa firm ko, sagot ko. Sayang naman. Para kang nawawala ng pagkakataon na yumaman, bulong niya sa sarili niya, na sapat lang ang lakas para marinig ko. Hindi ako nakasagot. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Ang mga pinsan ko humingi silang. Parang isang laro para sa kanila ang pagpapahiya sa akin. Sa bawat pagtitipon, pakiramdam ko, mas nagiging malayo ako sa kanila. Ang pamilya na akala ko ay magmamahal at susuporta sa akin, ay nagiging estranghero. Ang mga ngiti nila ay laging may nakatagong lason, at ang mga biro nila ay laging may kasamang panlalait. Nagsimula akong mag-isip, may iba pa palang nakatago na mas matindi. Ang sitwasyon ay tuluyan ng sumabog ng kumalat ang isang partikular na tsismis. Isang umaga, tumawag ang nanay ko. Ang boses niya ay nanginginig. Anak, totoo ba ang narinig ko? Tanong niya. Ano po yun, ma? Sabi nila, mayaman ka raw dahil sa isang may asawang kliyente. Na mayroon kayong relasyon. Bumigat ang dibdib ko. Ito na nga ang sinasabi ko. Ang tsismis na iyon ay galing kay Clarice. Matagal ko nang alam na nagkakalat siya ng tsismis. Sinabi niya ito sa mga tita at tito namin. Ang mga tita at tito naman ay nagsimulang mag-imbestiga, na parang mga tsismosa sa kalye, at tinawagan nila ang mga nanay at tatay namin. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Diretso akong pumunta sa bahay ng tiyahin kong si Tita Grace, na siya ring pinakamalapit sa pamilya ni Clarice. Nakita ko silang nag-uusap sa sala. Ang mukha ni Tita Grace ay parang nangingitim sa galit. Ah, Lara. Sa wakas, nandito ka. May dapat kang ipaliwanag. Ano po ang ipapaliwanag ko, tita? Tanong ko. Ang mga tsismis na kumakalat sa buong pamilya. Ang reputasyon namin. Sinira mo. Napahawak ako sa braso ko. Hindi ko po sinira ang reputasyon ninyo, tita. Ang mga tsismis na iyan ay gawa-gawa lang. At alam ko po kung sino ang gumawa niyan. Nagtago si Clarice sa likod ni Tita Grace. Lara, huwag kang mag-imbento. Huwag mo akong sisihin sa mga pinaggagawa mo. Wala akong ginawa, Clarice, sabi ko. Pero mukhang masaya ka sa pagkakalat ng mga tsismis na ito. Ngumisi lang siya. Ang mga mata niya ay parang dalawang maliit na bato, matigas at malamig. Pero hindi na ako magpapatalo. Nakita ko na kung gaano kasama ang mga pinaplano nila. Kaya naman, nagsimula akong gumawa ng sarili kong plano. Nagsimula akong maghanap ng katotohanan. Sinimulan kong halughugin ang mga lumang papeles ng lola ko. Nagtanong ako sa mga pinsan kong malayo na sa kanila. Sa bawat detalye na nalaman ko, nag-iba ang pananaw ko sa pamilya namin. Na ang pamilya namin ay hindi lang basta pamilya. May mga sikreto sila na mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. At ang mga sikretong iyon ang naging susi ko sa paghihiganti. Hindi ko nahahayaang tapak-tapakan nila ako. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. At para magawa yun, kailangan kong malaman ang lahat ng katotohanan. Habang naghahalongkat ako sa lumang bowl ng lola ko, may nakita akong isang lumang sobre. May nakasulat na pangalan ni Lolo Isko. Ang mga kamay ko ay nanginginig nang buksan ko ito. Sa loob ay may isang lumang sulat at isang kopya ng isang legal na dokumento, isang testamento. Ang sulat ay para sa tatay ko na isinulat mismo ni Lolo Isko. Sa sulat, inamin niya na ang nanay ko ay ampun lang. Pero ang pinakanakakagulat sa lahat, ang tunay niyang ama ay ang anak niya mismo, ang aking Lolo Isko. Ang nanay ko ay ang tunay na apo ni Lolo Isko, pero hindi niya ito alam. Doon ko naunawaan ang lahat.
Kaya pala hindi nila ako tinatanggap. Kaya pala nila ako laging tinatapakan. Hindi dahil sa naiinggit sila sa akin, kundi dahil alam nila ang katotohanan. Alam nilang mas may karapatan ako sa yaman ng pamilya kaysa sa kanila. Na ang pagiging matagumpay ko ay hindi samba, kundi minana ko sa dugo ng aking tunay na lolo. Ang kanilang lolo Isko. Ang testamento ay nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian at kayamanan ni Lolo Isko ay ipapamana niya sa kanyang anak na lalaki at sa huli, sa kanyang nag-iisang apo, ang nanay ko. At dahil sa testamento, ang lahat ng ito ay dapat sana ay napunta sa nanay ko, pero hindi ito nangyari. Doon ko naintindihan. Sinabi ng pamilya ng tatay ko sa nanay ko na hindi siya kayang buhayin ng kanyang tunay na pamilya, kaya't inampun nila. Sinasabi nila na ginawa nila ang lahat sa kabila ng kakulangan ng nanay ko at sa huli nagawa nila. Nalaman ko rin na ang pamilya ng nanay ko ay may matagal ng utang sa pamilya ng tatay ko. Ang dahilan ng pag-aampon ay para maging utusan ang nanay ko sa pamilya ng tatay ko at para maging alalay ang nanay ko sa kanilang mga anak. Ginamit nila ang nanay ko para maging kanilang alipin sa loob ng pamilya. Nang dumating ang testamento, sinubukan nilang itago ito at sa huli, nagawa nila. Ang pamilya ng nanay ko ay walang nagawa kundi ang sundin ang mga utos ng pamilya ng tatay ko. Ang lahat ng paghihirap na naranasan ng nanay ko ay kasalanan ng pamilya ng tatay ko. Naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa buong katawan ko. Ito ang pinakamalaking sikreto ng aming angkan. At ito rin ang magiging susi ko para maibalik ang lahat ng utang na loob. Ang paghihiganti ko ay hindi magiging masakit para sa akin, kundi para sa kanila. Napuno ng galit ang dibdib ko. Hindi na ako Elara na tatapak-tapakan. Ako si Elara, nahahamon sa kanila, at ipapakita sa kanila ang tunay na lakas ng isang babaeng ginawa nilang alipin sa buong buhay niya. At ngayon, ako ang magpaparusa sa kanila. At ito na ang muling pagbabalik sa simula, ang reunion. Naroon ang lahat. Ang mga pinsan kong nagtatawanan, ang mga tita kong nagbubulungan, at si Clarice na pinipilit akong umupo sa lamesa ng mga bata. Naramdaman ko ang init sa mukha ko, ang pagdurusa na dinanas ko. Pero ngayon, kakaiba ang pakiramdam ko. Ngayon, handa na akong labanan sila. Doon ka na lang umupo sa lamesa ng mga bata, Elara, sabi ni Clarice, sabay tulak sa akin. Ang mga mata niya ay nagtatago ng panginginig, at ang ngiti niya ay parang malaking bitag na inihanda niya para sa akin. Pero bago pa man ako makapaglakad papunta sa lamesa, isang malakas na boses ang pumutol sa ingay ng buong hall. Anong nangyayari dito? Sabi ng boses. Paglingon ng lahat, nakita namin si Lolo Isko. Ang matandang lalaki na matagal nang nawawala sa sirkulasyon, ang pinuno ng aming angkan. Nakatayo siya sa gitna ng hall, nakatitig sa akin. Ang mga mata niya ay parang matatalim na espada, na handang magputol ng lahat ng kasinungalingan. Sa isang iglap, ang buong hall ay tumahimik. Ano yan, Clarice? Tanong niya. Bakit niyo pinaupo ang apo ko sa lamesa ng mga bata? Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang mga kamag-anak ko ay nagkatinginan. Si Clarice ay nanginginig na, at si Tita Grace ay namumutla. Apo mo? Lolo, nagkakamali ka, sabi ni Clarice. Apo ko si Elara, sabi ni Lolo Isko, at inilabas niya ang isang papel. Ang tunay kong apo ang nag-iisang tagapagmana ng aking ari-arian. Isang malakas na tunog ang narinig sa buong hall. Parang bumagsak ang buong gusali. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagsimulang maglakad si Lolo Isko papunta sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag kang matakot, anak. Ang lahat ng ito ay matagal ko ng pinlano. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang isa pang dokumento, isang malaking kopya ng testamento. Ito ang testamento ko. Ang lahat ng yaman ko, ang lahat ng aking negosyo at ari-arian, ay sa aking apo, si Elara, sabi niya. Hindi na ako magtatago pa. Ang lahat ng kayamanan ko ay sa kanya. At sa inyo, Clarice, Tita Grace, at sa buong angkan ang lahat ng utang na loob na ibinuhos ninyo sa pamilya ko, ibabalik ko sa inyo. Pero hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Dahil ang lahat ng ginawa ninyo sa kanya ay kasalanan ko. Ang mukha ni Clarice ay parang nasunog. Si Tita Grace ay napaupo sa upuan. Ang lahat ng mga pinsan at tita ko ay parang pinatay sa kahihiyan.
Si Lolo Isko ay kinuha ang upuan sa kabisera, ang upuan na para lang sa pinuno ng angkan. At inalok niya sa akin. Lara, ang upuan na ito ay para sa iyo. Ikaw ang tunay na namumuno sa angkan na ito. At ikaw ang magtatama sa lahat ng kasalanan na nagawa nila sa iyo. Nang umupo ako sa upuan, naramdaman ko ang bigat ng pagiging tagapagmana. Ang lahat ng pamilya ay nakatingin sa akin, ang iba ay maihalong galit, ang iba naman ay maihalong takot. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Pagkatapos ng reunion, marami ang nagbago. Si Clarice at si Tita Grace ay iniwasan ng mga kamag-anak. Nawala ang kanilang impluensya sa pamilya. Hindi na sila pinapansin sa mga social gatherings at hindi na sila isinasama sa mga usapan. Ang pamilya ng tatay ko ay nagtangkang makipag-usap sa akin, pero alam ko na hindi na nila ako kailangan. Ang kailangan lang nila ay ang pera ko. Ang aking lolo ay kasama ko na sa buhay ko. Tinulungan niya ako sa lahat ng aking proyekto at binigyan niya ako ng lahat ng kailangan ko. Hindi na ako nag-aalala sa anumang bagay. Sa huli, hindi ko naramdaman ang paghihiganti. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Ang tagumpay na aking pinaghirapan ay kinilala. Ang mga taong nagtangka na tapakan ako ay sila ang natapakan sa huli. Natuto ako na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang tunay na kapangyarihan ay sa kung ano ang nasa loob mo at kung paano mo ito gagamitin para tulungan ang sarili mo. Ang paghihirap ay parte ng buhay. Pero ang pinakamahalaga ay kung paano mo haharapin ang mga pagsubok. Kaya ngayon, masaya na ako. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pangyayari na nagdala sa akin sa kung nasaan ako ngayon. Mula sa lamesa ng mga bata hanggang sa kabisera.